Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Napapansin mo ba? Habang mas hinahabol mo ang isang tao, parang mas lalo siyang lumalayo. Habang mas ipinapakita mo na importante siya sa'yo, parang mas lalo kang nagiging option kaysa priority. At ang mas masakit, minsan kahit ibigay mo na ang lahat, oras, effort, pag-unawa, pagmamahal, ikaw pa rin ang nauuwi sa paghihintay. Kung naranasan mo na yan, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang naniniwala na kapag gusto mong mahalin ka ng isang tao, kailangan mo siyang habulin. Kailangan mong ipakita ng paulit-ulit kung gaano mo siya kamahal. Kailangan mong laging available. Kailangan mong laging nandyan. Pero alam mo ba, madalas, kabaligtaran ang nangyayari. May isang simpleng katotohanan tungkol sa tao na bihirang pag-usapan. Ang mga tao ay mas naa-attract sa mga bagay na may halaga. At ang mga bagay na may halaga ay hindi kailanman desperadong naghahabol para mapansin. Isipin mo ang isang magandang bahay na nasa magandang lugar. Hindi iyan umiikot sa buong syudad para maghanap ng bibili. Nakatayo lang iyon ng matatag, at dahil alam ng mga tao ang halaga nito, sila ang lumalapit. Ganon din sa buhay, ganon din sa relasyon. Kapag palagi kang naghahabol, minsan hindi mo namamalayan na unti-unti mong binababa ang sarili mong halaga sa paningin ng ibang tao. Hindi dahil wala kang value, kundi dahil ipinapakita mong handa kang tanggapin kahit anong treatment basta huwag ka lang maiwan. At doon nagsisimula ang problema. Kaya kung gusto mong dumating ang araw na siya naman ang maghanap sa'yo, siya naman ang magtaka kung nasaan ka, siya naman ang mag-effort para makausap ka, may mga bagay kang kailangang maintindihan. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng isip. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa kanya. Hindi rin ito tungkol sa pagiging malamig o masungit. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng respeto sa sarili mo. Kasi ang totoo, ang mga taong alam ang kanilang halaga ay hindi kailangang manghabol para mahalin. May nakilala akong lalaki noon na halos araw-araw magte-text sa babaeng gusto niya. Good morning, kumain ka na ba? Ingat ka. Good night. Walang palya. Sa umpisa, masaya ang babae. Pero habang tumatagal, naging normal na lang lahat. Naging routine, naging expected. Dumating sa punto na kapag hindi siya nakapag-message ng isang araw, saka lang napansin ng babae ang pagkawala niya. Doon niya na-realize ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng effort ay nakakadagdag ng attraction. Minsan, ang sobrang effort ay nagiging dahilan para mawala ng excitement. Kaya ang unang bagay na kailangan mong gawin kung gusto mong siya ang maghabol ay ito. Ibalik mo ang focus sa sarili mo. Simple pakinggan pero napakahirap gawin. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, natural lang na gusto mong malaman kung ano ang ginagawa niya. Gusto mong makausap siya. Gusto mong makita siya. Pero kapag lahat ng oras mo umiikot sa kanya, nawawala ang isang bagay na napakahalaga. Ang sarili mong buhay. Napansin mo ba na ang mga taong pinaka-interesting ay kadalasang may sariling mundo? May sarili silang goals. May sarili silang pangarap. May sarili silang ginagawa. Hindi sila naghihintay buong araw para may mag-message. Busy sila sa pagbuo ng sarili nilang buhay. At yun ang nakaka-attract. Hindi dahil nagpapanggap sila, kundi dahil may direction sila. Kapag nagsimula kang mag-focus sa career mo, sa negosyo mo, sa health mo, sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo, may kakaibang nangyayari. Unti-unti kang nagiging mas confident. At ang confidence, kaibigan, ay mas malakas kaysa kahit anong pick-up line. Hindi mo kailangang magmakaawa para mapansin kapag ramdam ng tao na masaya ka kahit wala siya. At dito pumapasok ang isang bagay na madalas hindi maintindihan ng marami. Ang attraction ay hindi lumalakas kapag ipinapakita mong hindi ka mabubuhay nang wala siya. Mas lumalakas ito kapag nakikita niyang kaya mong mabuhay ng maayos kahit wala siya. Magkaiba iyon. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya mahal. Ibig sabihin lang, hindi mo ginagawang sentro ng buong mundo mo ang isang tao. Kasi kapag isang tao lang ang sentro ng mundo mo, napakalaking pressure niyan para sa kanya. Isipin mo, sino ba naman ang gustong maging responsable sa buong kaligayahan ng ibang tao? Kaya kapag nagsimula kang bumalik sa mga bagay na nagpapalago sa'yo, may nagbabago sa enerhiya mo. Mas gumagaan ka, mas nagiging masaya ka, mas nagiging attractive ka, at hindi mo kailangang ipagsigawan niyon. Makikita at mararamdaman niyon ng mga tao. May isa pang bagay na napakahalaga. Matutong bawasan ang pagiging laging available. Ngayon huwag mo itong intindihin bilang paglalaro ng hard to get. Magkaiba iyon. Ang pagiging hard to get ay minsan strategy lang. Pero ang pagkakaroon ng healthy boundaries ay respeto sa sarili. Kapag tumatawag siya, hindi ibig sabihin kailangan mong sagutin agad bawat segundo. Kapag nag-message siya,
Hindi ibig sabihin kailangan mong iwan lahat ng ginagawa mo para mag-reply. May sarili ka ring buhay. May sarili ka ring priorities. At kapag ipinakita mo iyon, mas nakikita ng ibang tao na may halaga ang oras mo. Isipin mo ang isang restaurant na laging walang tao. Kahit masarap pa ang pagkain, minsan napapaisip ang tao kung bakit walang pumupunta. Pero kapag may pila sa labas, nagiging curious ang mga tao. Ganon din sa oras at attention mo. Kapag ipinamimigay mo ito ng walang limitasyon, nawawala ang value nito. Hindi dahil masama kang tao, hindi dahil mali ang magmahal, kundi dahil ang mga bagay na madaling makuha ay madalas hindi gaanong napapahalagahan. Kaya minsan, ang pinaka-epektibong paraan para may maghabol sa iyo ay hindi ang paghabol pabalik, kundi ang pagrespeto sa sarili mong oras, enerhiya at atensyon. At habang ginagawa mo iyon, may unti-unting pagbabagong nangyayari hindi lang sa tingin niya sa iyo, kundi pati sa tingin mo sa sarili mo. Dahil sa unang pagkakataon, hindi mo na hinahanap ang validation mula sa ibang tao. Nagsisimula mo nang makita ang sarili mong halaga kahit walang nagbibigay ng approval. At doon nagsisimulang mabuo ang uri ng presensya na hindi madaling balewalain. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamalaking pagkakamali natin ay hindi ang magmahal ng sobra. Ang tunay na pagkakamali ay ang pagkalimot sa sarili habang nagmamahal. Kapag matagal kang nakafocus sa isang tao, parang nagiging lente siya ng buong mundo mo. Kapag masaya siya, masaya ka. Kapag malamig siya, sira ang araw mo. Kapag nag-reply siya, parang nanalo ka sa loto. Kapag hindi siya nagparamdam, pakiramdam mo may kulang sa buong araw mo. Nakakapagod iyon. At ang mas nakakapagod, madalas hindi mo agad napapansin na nangyayari na pala iyon. May isang simpleng katotohanan tungkol sa attraction na bihirang sabihin ng mga tao. Mas gusto nating makasama ang mga taong may emotional stability kaysa sa mga taong nakadepende ang kaligayahan sa atin. Hindi dahil masama ang pagiging emotional, kundi dahil natural sa tao na humanga sa isang taong may kontrol sa sarili niyang emosyon. Kapag bawat galaw niya ay may epekto agad sa mood mo, nawawala ang balance. Kapag online siya, masaya ka. Kapag hindi siya online, nag-aalala ka. Kapag sweet siya, okay ka. Kapag medyo tahimik siya, kung ano-ano na ang iniisip mo. Parang roller coaster na wala kang kontrol. At alam mo kung ano ang nakakagulat. Ramdam yun ng kabilang tao. Hindi mo man sabihin ng direkta, nararamdaman nila kapag masyado kang emotionally dependent sa kanila. Kaya mahalagang matutunan ng isang bagay na sobrang underrated. Panatilihin mo ang emotional calmness mo. Kapag hindi siya nag-reply agad, huwag agad gumawa ng kwento sa isip mo. Hindi ibig sabihin na ayaw ka na niya. Hindi ibig sabihin na may iba na siya. Hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Minsan busy lang talaga ang tao. Minsan may sarili rin silang pinagdadaanan. Kapag natuto kang maging kalmado sa mga sitwasyong dati ay nagpapakaba sa'yo, may kakaibang pagbabago na nangyayari. Mas nagiging mature ang dating mo. Mas nagiging secure ang aura mo. At yung security na yon ay sobrang attractive. May mga taong hindi naman sobrang gwapo o sobrang ganda pero napakalakas ng dating. Bakit? Kasi hindi sila mukhang desperado. Komportable sila sa sarili nila. At kapag komportable ka sa sarili mo, nagiging komportable rin ang ibang tao sa presensya mo. May isa pa akong napansin sa maraming relasyon. Kapag pakiramdam ng isang tao na siguradong sigurado ka nang hindi aalis, minsan nagiging kampante siya. Hindi naman dahil masama siyang tao. Nature lang talaga minsan ng tao na mas pinapahalagahan ang mga bagay kapag alam nilang maaari rin itong mawala. Katulad ng kalusugan, habang malakas tayo, madalas hindi natin pinapansin. Pero kapag nagkasakit tayo, saka natin naiisip kung gaano pala ito kahalaga. Ganon din sa presensya mo. Kung palagi kang nandyan kahit hindi ka pinapahalagahan, bakit pa siya mag-e-effort? Kung palagi kang available kahit paulit-ulit kang binabaliwala, bakit pa niya mararamdaman ang halaga ng presensya mo? Kaya minsan, kailangan mong matutunang umatras. Hindi bilang parusa, hindi bilang manipulation, kundi bilang respeto sa sarili. Kapag hindi ka nire-respeto, huwag mong pilitin ang sarili mong manatili sa sitwasyong sumasakit na. Kapag paulit-ulit kang hindi pinapahalagahan, huwag mong gawing misyon sa buhay ang kumbinsihin silang mahalin ka. Ang pagmamahal ay hindi interview na kailangan mong ipasa. Hindi ito contest kung saan kailangan mong patunayan araw-araw na karapat-dapat ka. Ang tamang tao ay makikita ang halaga mo nang hindi mo kailangang ipaglaban bawat segundo. At habang natututunan mong umatras sa mga sitwasyong hindi ka pinahahalagahan, may nangyayaring kakaiba. Mas lumalakas ang self-respect mo, mas lumalalim ang confidence mo, at mas nagiging malinaw kung sino talaga ang may tunay na interes sa'yo. Kasi kapag tumigil ka sa paghabol, lumalabas ang katotohanan.
Makikita mo kung sino ang kusang lalapit. Makikita mo kung sino ang magtatanong kung kumusta ka. Makikita mo kung sino ang maghahanap ng paraan para manatiling konektado sa'yo. At kung walang gumawa niyan, masakit man pakinggan pero malaking impormasyon iyon. Dahil minsan, ang pagkawala ng maling tao ay nagbibigay ng espasyo para sa tamang tao. May kaibigan akong matagal na naghabol sa isang babae. Halos 2 taon siyang puro effort. Regalo dito. Libre doon. Laging available. Laging handang tumulong. Pero parang wala pa ring nangyayari. Hanggang isang araw napagod siya. Hindi sa babae. Napagod siya sa bersyon ng sarili niyang laging naghahabol. Kaya nagdesisyon siyang baguhin ang focus niya. Nag-gym siya. Nag-aral ng bagong skills. Nagtrabaho ng mas maayos. Nagkaroon ng bagong hobbies. Unti-unti siyang naging masaya kahit walang espesyal na tao sa buhay niya. And maging handandire. Pagkalipas ng ilang buwan, ang mismong babaeng dati niyang hinahabol ang nagsimulang mag-message sa kanya. Hindi dahil may magic, hindi dahil may sikreto, kundi dahil iba na ang energy niya. Hindi na siya iyong lalaking naghihintay ng atensyon. Siya na iyong lalaking may direksyon sa buhay. Amot ang mga taong may direksyon ay natural na nagiging kaakit-akit. Hindi mo kailangang habulin ang bawat tao para makita nila ang halaga mo. Minsan ang kailangan mo lang ay maging abala sa pagbuo ng isang buhay na gusto mong ipagmalaki. Dahil kapag ginawa mo iyon, hindi lang isang tao ang makakapansin. Ikaw mismo ang unang makakakita ng pagbabago. At kapag nagsimula mo nang makita ang sarili mong halaga, nagiging mas mahirap para sa ibang tao na balewalain ito. May isa pang bagay na madalas nakakalimutan ng maraming tao kapag usapang pag-ibig at attraction. Akala kasi natin, ang susi para mahalin tayo ay ang pagiging perpekto. Kapag mas gumanda tayo, mamahalin tayo. Kapag mas yumaman tayo, hahabulin tayo. Kapag mas mabait tayo, pipiliin tayo. Pero kung tutuusin, maraming tao ang maganda, mabait at matagumpay na nasasaktan pa rin sa pag-ibig. Bakit? Dahil hindi perpekto ang hinahanap ng karamihan. Connection ang hinahanap nila. Authenticity. Yung pakiramdam na totoo ka. Kaya kung gusto mong dumating ang punto na may taong mag-e-effort para manatili sa buhay mo, huwag mong gawing proyekto ang pagpapahanga sa lahat. Mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa pagiging perpekto. Napapagod din ang tao sa mga taong laging nagpapanggap na okay. Yung tipong kahit sugatan na, ngumingiti pa rin. Kahit pagod na, kunwari kaya pa. Kahit nasasaktan na, sinasabi pa rin wala lang. May kakaibang lakas ang taong tanggap ang sarili niya. Yung hindi kailangang magpanggap para magustuhan. Yung hindi kailangang baguhin ang buong pagkatao niya para lang manatili ang isang tao. Kapag natutunan mong maging komportable sa tunay mong sarili, nagiging mas malalim ang confidence mo. Hindi na ito confidence na galing sa papuri. Hindi na ito confidence na galing sa validation. Confidence na ito ay galing sa kaalaman na sapat ka bilang tao. At kapag alam mong sapat ka, hindi mo na kailangang habulin ang kahit sino para patunayan iyon. May mga tao kasing sobrang abala sa pagkuha ng pagmamahal ng iba na nakakalimutan nilang mahalin ang sarili nila. Parang taong buong araw nagbibigay ng tubig sa halaman ng kapitbahay habang natutuyo na ang sarili niyang halaman sa bakuran. Hindi masama ang magmahal. Hindi masama ang magbigay. Pero huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo habang ginagawa mo iyon. Kasi kapag ikaw mismo ay ubos na, ano pa ang maibibigay mo? At dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang aral. Ang taong tunay na may halaga ay hindi natatakot mawalan. Hindi dahil wala siyang pakialam. Hindi dahil hindi siya marunong magmahal. Kundi dahil alam niyang kahit sino pa ang umalis, mananatili pa rin ang kanyang pagkatao. Mananatili pa rin ang kanyang mga pangarap. Mananatili pa rin ang kanyang direksyon. Mananatili pa rin ang kanyang respeto sa sarili. At alam mo, yan ang uri ng lakas na napapansin ng mga tao. Kapag nakikita nilang hindi ka madaling mabuwag ng bawat rejection. Kapag nakikita nilang hindi umiikot ang mundo mo sa isang tao. Kapag nakikita nilang marunong kang maging masaya kahit mag-isa. Doon nila mas nakikita ang halaga mo. May kasabihan na ang araw ay hindi kailanman humihingi ng pansin. Sumisikat lang to. At dahil doon, kusang tumitingala ang mga tao. Ganon din sa buhay. Kapag sobrang pilit mong pinapansin ka ng isang tao, kadalasan lalo kang napapagod. Pero kapag nag-focus ka sa pagliwanag ng sarili mong buhay, kusang may mga taong mapapalingon. At kung sakaling hindi siya ang lumingon, ayos lang. Dahil ang tunay na panalo rito ay hindi kung sino ang humabol. Ang tunay na panalo ay ang bersyon ng sarili mong nabuo habang tumitigil kang manghabol. Yung mas matatag, mas mature, mas may respeto sa sarili, mas may direksyon. Kasi isipin mo ito. Ano ang mas mahalaga? Ang magkaroon ng isang taong humahabol sa'yo?
O ang maging taong alam ang sariling halaga kahit walang humahabol? Kapag nahanap mo ang sagot diyan, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa relasyon. Hindi mo nahahabulin ang mga taong hindi sigurado sa'yo. Hindi mo napipilitin ang sarili mo sa mga lugar kung saan hindi ka pinapahalagahan. Hindi mo na ibababa ang standards mo para lang may manatili. Sa halip, magsisimula kang pumili ng mga taong pinipili ka rin. Mga taong marunong mag-effort, mga taong marunong magbigay ng respeto, mga taong hindi ka pinaparamdam na kailangan mong paghirapan ang minimum na atensyon. At yun ang klase ng relasyon na mas tahimik, mas mature, at mas masaya. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa usapang ito iyon. Kapag gusto mong siya ang maghabol, huwag mong gawing misyon ang paghabol sa kanya. Gawin mong misyon ang pagbuo ng sarili mong buhay. Palaguin mo ang sarili mo. Alagaan mo ang katawan mo. Ayusin mo ang mindset mo. Tuparin mo ang mga pangarap mo. Palakasin mo ang respeto mo sa sarili. At habang ginagawa mo iyon, mapapansin mong unti-unting nawawala ang pangangailangang habulin ang kahit sino dahil naintindihan mo na ang isang simpleng katotohanan. Ang tamang tao ay hindi mo kailangang pilitin. At ang maling tao ay hindi mo kayang pilitin. Kaya huwag mong sayangin ang enerhiya mo sa pagkontrol sa nararamdaman ng iba. Mas magandang gamitin mo ang enerhiyang iyon sa paghubog ng sarili mong kinabukasan. Dahil sa huli, ang pinaka-attractive na tao ay hindi iyong pinakamayaman, pinakamaganda, o pinakasikat, kundi iyong taong may kapayapaan sa sarili, iyong taong alam ang kanyang halaga, iyong taong kayang magmahal ng buo pero hindi nawawala ang sarili sa proseso. Kung may mga pagkakataon mang nasaktan ka dahil sa paghabol, huwag mong isipin na nasayang ang lahat. Bawat karanasan ay may itinuturo, bawat sugat ay may aral, at bawat pagkadapa ay may pagkakataong bumangon ng mas matatag kaysa dati. Kaya gusto kong marinig ang opinyon mo. Naranasan mo na bang habulin ang isang tao na hindi ka pinapahalagahan? O dumating na ba sa punto na tumigil ka sa paghabol at doon nagsimulang magbago ang lahat? Ibahagi mo ang karanasan mo sa comments. Baka ang kwento mo ang makatulong sa ibang taong dumaraan sa parehong sitwasyon. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang usapang buhay, relasyon, self-respect at personal growth. Tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang halaga mo dahil nasa iyo na iyon mula pa noong una. Ang kailangan mo lang ay matutunang makita ito. Patuloy kang umusad, patuloy kang lumago. At huwag mong kalimutang piliin ang sarili mo sa mga pagkakataong walang ibang gumagawa nito. Mag-ingat ka palagi at magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.